top light ng palo. Tangina na, kailangan na talaga tong ano, CVT, tsaka palitan ng belt, tsaka palitan ng flyball. Napansin ko lang guys na parang bumagal na yung takbo ni ano, ni Redick. Siguro dahil 24 na yung odo, so kailangan na palitan yung pump belt nya. Tapos yung flyball kailangan na rin palitan, tingin ko lang. Tsaka kailangan na rin siyang i-CVT cleaning kasi may mga ano na, may mga ingay-ingay na ako na naririnig dito sa panggilid nya. So siguro next week ipapa-CVT cleaning na natin to. Tsaka sabay na din natin yung pagpalit ng pump belt dahil 24. Actually 20 to 24,000 lang yung ano, limit para magpalit ng ano, pump belt, flyball. Yan, sasabay-sabay na natin yan para isang bukasan lang. Tapos spark plug din, kailangan na din natin to palitan. Kasi last ako nagpalit na ito 14,000 ata yun or 10, mga ganon. So by the way nga pala guys, ngayon ay nandito tayo sa Palo. Bali pupunta tayo ng proper Palo kasi pupunta tayo kay bro David Menjola. Kasi magpapa-bend tayo ng handlebar o magpapa-MotoGP style tayo dito kay Redick, dito sa handlebar nya. So subukan lang natin kung magugustuhan natin yung ano, yung MotoGP style na handlebar o yung manobela nya. Tingin ko magugustuhan ko naman kasi tinitignan ko pa lang, tsaka sinubukan ko, tinignan ko yung ano, ay paring wrap kasi doon din siya nagpa-bend. So dalawang klase yan, yung semi-bend tapos yung bend talaga. Siguro subukan ko muna yung ano, semi. Tapos pag medyo bitin, ipapabend natin talaga. Kasi yung kay bro David, di ko alam kung ano yon, kung sagad talaga yon o yung pinaka ano talaga na pagbend. Pero hindi ko pa yun na ano, kasi ngayon pala natin siya makikilala. Pero sabi ni Rap doon daw din siya, tsaka kay paring Rap din tayo nagpaano, humingi ng contact. So 250 lang naman yung singil niya, 'di ba? Ewan ko lang kung hindi natin nagustuhan, kung pwede pa siyang ibalik, 'di ba? Yun lang yung hindi natin alam. Dumudulas na talaga yung gulong natin. Bali yung gulong natin guys, stock pa to since day 1, since nung pagkabili, stock pa to. So nandito na tayo sa proper, i-chat lang natin siya kasi proper yung meet up namin. Chat lang natin siya. Mag-alas 8 na, ewan ko kung kaya pa to. Nakatulog si bro. Nakarating tayo doon mga 7:20. Ngayon 7:56 na. Ewan ko kung kaya pa to, pero tingnan natin. Sabi naman niya tuloy daw. Di gumagana kanina yung location eh. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no. So yan guys, ayan yung itsura nya. Tapos na po. Hindi ko na nagawa ng detalye masyado dun sa pag-bend kasi minamadali na namin kasi yung oras din. Ayan o, 8:30 na. Ngayon
anuhin ko muna, kakapain ko muna tong ganitong sitwasyon kung magiging okay ba sa akin. Sabi naman ni Boss David, ni Bro David, is hindi na daw may babalik or hindi na daw pwede. Ewan ko kung hindi na talaga or hindi na pwede. Siguro pwede, pero baka hindi na talaga mabalik sa mismong hindi na mabalik sa mismong pinaka original niya. Siguro may paraan naman yan, pero pinag-isipan ko naman to ng ilang beses bago ko to pinaganito. Sa ngayon, based po sa aking pagmamaneho, medyo komportable naman ako kahit ilang minuto pa lang or ilang segundo pa lang, 'di ba? May mga iilan lang to na dapat palitan para magmukhang MotoGP na talaga. Pero yung sabi ko dati, pag nagpabenda ko, magpapalit lang ako ng yung tapaludo dito sa likudan. Hindi ko talaga siya mismong ipapa MotoGP o gagawing MotoGP talaga, kasi gusto ko pang daily lang. Yung kay Bro David is pinang mamaksimpan niya talaga. So talagang wala siyang kaba sa kalsada. Hindi na natin masyado nagawa ng detalyadong pagbibend, pero tingin ko nakunan naman ng maayos. Wala akong mga tatanggalin dito ng mga fairings, wala akong masyadong babaguhin. Yung mismong handlebar lang talaga yung babaguhin natin. Yung ito na, pinabend natin. Tapos yung tapaludo sa likudan. Yun lang yung mga babaguhin natin. Kasi ayoko yung mismong talaga MotoGP style talaga, na yung literal talaga na pang racing. Gusto ko yung may mapapansin lang yung tao na uy, hindi yun stock, parang ganon. Ayun lang, palit tapaludo lang. Tapos ito, handlebar, pinabend lang natin. Yun lang yun. Yung unang-una ko talaga na napansin dito guys, pagdating sa handling, is yung kung paano siya iliko. Hindi mo na siya kailangan gamitan ng balikat. Hindi kagaya ng stock na handling, is yung mismong balikat mo kailangan mo pa siyang iganon, iliko kasama yung katawan mo, kasama yung balikat mo. Ito kahit kamay na lang, kahit braso na lang, tapos napaka-smooth niyang iliko. Ang bilis niyang iliko guys. Ayun yung pinaka ko napansin ko na dito sa handling. Tapos yung handling position niya, yung katawan mo, parang naka-straight na siya. Hindi na siya yung kagaya sa stock na parang naka-style pakuba siya. Yun lang yung mga napansin ko dito. Hindi ko pa ito nasubukan sa kurbada kung ano yung magiging sitwasyon ng body position mo, yung handling position mo. Hindi ko pa nasubukan. Siguro soon, or pag mayroon tayong mga pupuntahan na mga area na may mga kurbada, siguro i-feel natin yon para mas malaman talaga natin. Pero sa ngayon, sa ilang minuto o sa ngayong biyahe na pabalik tayo sa trabaho, parang mas komportable ako ngayon. Kasi yung handling niya, yung braso mo nakababa, hindi siya yung nakaangat tapos parang parang singkaw kumbaga. Ito nakababa na lang. So sa mga gustong magpaganito, gustong magpa handlebar na ibibend o MotoGP, ilalagay ko na lang sa video yung pangalan ni Bro David Minjola. Ayan, kung nakikita yung sa screen, ayun yung pangalan niya sa Facebook. Pwede nyo po siyang i-contact. Bale yung location po is Naga Palo. So pwede nyo po siyang direct message sa halagang 250 magiging ganito na yung handlebar mo. Kailangan ko na talagang palitan yung ko. Hindi nagbigay
Kailangan na talaga palitan tong gulong ko kasi may slide na eh. Meron pa naman siyang counting spike, pero pagdating sa pagdating sa tawag na ito, pagdating sa mga ganito, yung mga guhit-guhit, may slide na siya. Kayo guys, sa tingin nyo, okay ba yung ganitong view? Yung ganito, diba? At saka nga pala guys, sa mga nakaganitong setup sa Manila, paki-comment naman guys sa comment section kung sa tingin nyo ibawal ba to sa LTO, yung mga nakaranas na ng ganito na sinita, diba? Ang smooth niya gamitin yung ganitong setup. Ang bilis niyang iliko, diba? Ayun lang yung feedback ko dito, ang bilis iliko. Yung handling position, yung body position, mas nag-iba, mas naging komportable ako. Hindi kagaya nung stock na nakaganon yung kamay mo, diba? So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Pinabend lang natin tong handlebar, ginawa natin MotoGP. Pasensya na nga ulit kung ngayon lang ulit tayo nakapag video, dahil yun nga, lagi kong sinasabi, busy tayo sa trabaho. At syempre mas priority pa rin natin yung pinakatrabaho natin, kung ano man yung sinimulan natin na trabaho. So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog, and ride safe po sa ating lahat. Peace out.